ngunit pagkatapos ng halos mamatay sa isang dungeon, nakuha niya ang natatanging kakayahang mag-level up, na nagpapahintulot sa kanya na maging pinakamalakas. 10 taon na ang nakaraan, nagsimulang lumitaw ang misteryosong gate sa buong mundo, naglabas ng hindi mabilang na mga halimaw, at sila ay immune sa conventional na armas, kaya ang humanity ay nakipaglaban sa kanila. Ngunit isang grupo ng mga tao ang nagpagising sa mga espesyal na kapangyarihan, na nagpapahintulot sa kanila na talunin ang mga halimaw, at sila ay nakilala bilang ang mga hunters. Binibigyan sila ng mga ranggo batay sa kanilang mga kakayahan, at nalaman natin na kapag nagising na ang kanilang kapangyarihan, imposibleng mag-level up sila, kaya ang tanging paraan para lumakas sila ay ang pag-upgrade ng kanilang kagamitan. Nakita natin ang isang hunter na nagngangalang Kim, habang nilapitan siya ng isang lalaking nagngangalang Mr. Park, na isiniwalat na buntis ang kanyang asawa, kaya kailangan niyang kumita ng pera sa pamamagitan ng pagsalakay sa isang dungeon. Napansin nila ang isang batang lalaki na nagngangalang Jinwoo na papalapit, at binati siya ng lahat, habang iniisip ni Mr. Park kung siya ay isang taong mahalaga. Ngunit nalaman natin na isa lang siyang E-rank hunter, at siya ay itinuturing na pinakamahina sa mundo, dahil muntik na siyang mapatay habang sinusubukang i-clear ang pinakamadaling dungeon. Isang dalagang babae na nagngangalang Johi ang lumapit sa kanya, nagtataka kung ano ang nangyari sa kanyang mukha, kaya ipinaliwanag niya na siya ay nasugatan habang nagre-raid ng isang E-rank dungeon, dahil walang healer sa kanilang partido, sinabi na ang kanyang mga kasama ay napakalakas kaya hindi nila kailangan. Iniisip ni Johi na sila ay makasarili, ngunit sinisisi niya ang kanyang sarili sa pagiging mahina, sinabing sanay na siyang tretuhin bilang isang pabigat. Ang pinuno, si Song, ay tumawag sa kanila para sa isang pulong, at lahat ay natutuwa na makipagtulungan sa kanya, dahil siya ay kilala bilang isang mahusay na hunter. Papasok na sila sa gate, habang sinasabihan ni Kim si Jinwoo na mag-ingat, iniisip na baka masugatan na naman siya. Nalaman natin na ginagamit niya ang isang generic na kutsilyo bilang kanyang sandata, dahil yun lang ang kanyang kayang bayaran, ngunit determinado siyang magtagumpay, at pumasok siya sa gate. Nakilala natin ang chairman, si Gunhee, habang isiniwalat niya na kumikita ang mga hunter sa pamamagitan ng pagbibenta ng essence stones, na maaaring makuha sa pamamagitan ng pagtalo sa mga halimaw, at itinuturing ang mga ito bilang mahalagang mapagkukunan, dahil magagamit ang mga ito sa paggawa ng makapangyarihang kagamitan. Idinagdag niya na ang mana crystals ay maaari ding makuha sa dungeon, at nagsisilbi ang mga ito sa parehong layunin, ngunit hindi sila kasing lakas ng mga bato. Plano ng gobyerno na gamitin ang mga bato at kristal bilang isang bagong pinagmumulan ng kuryente, dahil ang mga ito ay hindi kapani-paniwalang mahusay, at hindi nila nadudumihan ang kapaligiran. Bumalik tayo kay Jinwoo, nang makuha niya ang kanyang unang essence stone, ngunit inatake siya ng isang goblin, kaya sinubukan niyang lumaban, ngunit nabasag ang kanyang kutsilyo, at nasaksak siya. Pinatay ni Mr. Park ang goblin, at tinulungan ni Joey si Jinwoo, na nanunood habang tinatalo ng kanilang mga kasama ang mga halimaw. Nagagawa nilang talunin ang dungeon boss, at nagdiwang ang lahat, ngunit nagtataka si Joey kung bakit nanatiling hunter pa rin si Jinwoo, na sinasabing nag-aalala siya sa kanya, dahil palagi itong nasusugatan. Kinokolekta nila ang mga loot, ngunit mukhang nabigo sila, iniisip na hindi ito sapat, ngunit tinawag ng isang hunter ang lahat, na nagpapakita sa kanila ng isang lagusan, habang napagtanto nila na ito ay isang double dungeon. Alam nilang makakahanap sila ng mas maraming loot sa loob, ngunit ibinunyag ni Song na hindi nila ito mae-explore, dahil kailangan nilang maghintay ng mga order mula sa Hunters Association. Ngunit iminungkahi ni Kim na labagin ang mga patakaran, upang makolekta nila ang mga loots. Iniisip ni Song na ito ay masyadong mapanganib, na nagsasabing dapat silang bumoto, ngunit kalahati sa kanila ay sumasalungat sa ideya, kabilang si Joey. Si Jinwoo lang ang hindi bumoto, at masisira niya ang pagkakatabla, kaya napagtanto niya na ang kanyang desisyon ay makakaapekto sa kalalabasan. Isinasaalang-alang niya na maaari siyang mamatay, ngunit iniisip niya ang kanyang kasalukuyang sitwasyon, alam niyang nawawala ang kanyang ama, at ang kanyang ina ay nasa ospital. Hindi naman siya matutulungan ng kapatid niya, estudyante pa lang kasi siya, kaya siya ang bahala sa gastusin. Alam niyang kailangan niya ng pera para mabuhay, kaya nagpasya siyang pumasok sa lagusan. Samantala, sinusubok ng mga opisyal ang kapangyarihan ng mga bagong hunter upang matukoy ang kanilang mga ranggo. Nakilala natin ang guildmaster ng Hunters Guild, si Choi, habang inutusan niya ang mga opisyal na magpadala ng mga alok sa mga promising newbies, dahil kailangan nila ng mas maraming hunters sa guild. Nakikita natin ang mga magnanakaw na nagnanakaw ng isang bag, at malapit na silang makatakas,
ngunit may isang dalagang babae na hamarang, kinuha ang bag, at naging dahilan upang mabangga sila. Ibinalik niya ito sa may-ari, at kinikilala siya ng lahat bilang ang S-rank hunter na si Cho Hae-in, ngunit hindi niya gustong makuha ang atensyon ng publiko, kaya tumakas siya sa eksena. Bumalik sa dungeon, ginalugad ng mga hunters ang tunnel, habang kinu-question ni Johi ang desisyon ni Jinwoo, na nagpapaalala sa kanya na muntik na siyang mamatay. Alam niyang iniligtas niya ang kanyang buhay, at sinabihan siya nito na ipakita ang kanyang pasasalamat sa pamamagitan ng hapunan kasama niya, na naging sanhi ng pagkalito sa kanya. Sa sandaling iyon, nakakita sila ng isang pinto, iniisip na ang boss ay nasa loob, ngunit sa pagpasok nila dito, napagtanto nila na ito ay puno ng mga estatwa, at nakita ni Jinwoo ang isa sa kanila, napagtanto na ito ay mas malaki kaysa sa iba. Habang nagtataka ang lahat kung bakit walang mga halimaw, nakakita sila ng isang sinaunang tableta, na nagbabanggit ng mga kautusan ng templo, at binasa ito ni Mr. Song, na nagpapakita na sinasabi nito sa kanila na sambahin at purihin ang Diyos, at patunayan ang kanilang pananampalataya sa Kanya, o hindi sila makakalabas ng silid na buhay. Banggit ni Johi na ang malaking rebulto ay tila nanunood sa kanila, at ang pinto ay biglang nagsara, na naging sanhi ng pagkataranta ng lahat. Sinubukan ng isang hunter na umalis, na nagsasabi na hindi sila dapat pumasok sa lagusan, ngunit isang estatwa ang umatake sa kanya, pinatay siya sa isang iglap, at ang lahat ay nahulog sa kawalan ng pag-asa, nagtataka kung paano sila makakatakas. Iniisip ni Jinwoo na ang mga estatwa ay masyadong malakas para sa isang D-rank dungeon, at tumingin siya sa malaking rebulto, na pagtantong pinagmamasdan sila nito. Naaalala niya kung paano siya palaging malapit sa kamatayan sa panahon ng kanyang mga pagre-raid, dahil hindi niya kayang makipagsabayan sa iba pang mga hunter. Ngunit hindi siya sumuko, at natutunan niyang bawiin ang kanyang kahinaan, sa pamamagitan ng pagmamasid sa lahat ng detalyado. Masasabi niyang nagkakaproblema sila, kaya sinabihan niya ang lahat na magtago, habang ang rebulto ay nagpapaputok ng isang sinag ng enerhiya, na sinisira ang lahat ng nasa daan nito. Napagtanto ng lahat na ang kanilang buhay ay nasa panganib, at sinabi ni Mr. Song sa lahat na huwag kumilos, dahil maaari itong mag-trigger ng isa pang pag-atake. Lumapit siya kay Jinwoo, nagtataka kung paano niya naramdaman ang panganib. Ipinaliwanag niya na ito ay isang malakas na pakiramdam lamang, ngunit napagtanto niya na nawala ang braso ni Mr. Song, at sinabi niya kay Jinwoo na tulungan siyang ihinto ang pagdurugo. Kaya tinakpan siya ni Jinwoo ng mga bendahe, habang binabanggit niya na pinaplano niyang humingi ng tulong kay Johi, ngunit palagi siyang nababaliw kapag nakakaranas siya ng pressure, at ipinaliliwanag nito kung bakit sumasali lang siya sa mga madaling raid sa kabila ng pagiging B-rank healer. Ipinaliwanag ni Mr. Song na nakapunta na siya sa B-rank dungeons, ngunit hindi pa siya nakakita ng halimaw na kasing lakas ng estatwa, sa pag-iisip na kabilang ito sa isang S-rank dungeon. Naalala niya ang mga utos na nakasulat sa tablet, at naisip ni Jinwoo na ang malaking rebulto ay Diyos. Alam ni Mr. Song na hindi sila magkatugma para dito, kaya kailangan nilang humanap ng paraan para makatakas. Ngunit binanggit ng isang hunter na ayaw niyang mamatay, at sumulong siya ng may nakakabaliw na bilis, ngunit inatake siya ng estatwa, na sinisira siya sa isang iglap. Napagtanto ni Jinwoo na maaari silang patayin ito kung gusto nito, nagtataka kung bakit hindi ito umaatake sa kanila. Naalala niya ang nakasulat sa tableta na nagtatanong kay Mr. Song tungkol dito, kaya binanggit niya na ang unang utos ay ang pagsamba sa Diyos. Naisip ni Jinwoo na ang dungeon ay may sarili nitong mga panuntunan, at tumayo siya, habang sinusubukan siyang pigilan ni Mr. Song, sa pag-aakalang maaari niyang mapatay ang kanyang sarili. Ngunit napagtanto ni Mr. Song na determinado siyang mabuhay, at ang estatwa ng Diyos ay naghahanda upang salakayin siya. Ngunit iniyuko niya ang kanyang ulo, habang sinasabi niyang iniligtas nito ang kanyang buhay. Kaya't sinabihan niya ang lahat na yumuko, na sinasabing hindi sila aatakehin kung pananatilihin nilang nakababa ang kanilang mga ulo. Sinusunod nila ang kanyang mga tagubilin, at ang mga mata ng estatwa ay nag-deactivate, ngunit bigla itong nagsimulang ngumiti, kaya ang lahat ay nag-aalala. Ngunit sinabi ni Mr. Park na wala itong ginagawa, at iniisip ng lahat na ligtas sila, ngunit bigla itong nagsimulang gumalaw, naglalakad patungo sa kanila, habang nagsisimula silang magpanik. Ipinaalala ni Jinwoo sa kanila na ang pangalawang utos ay purihin ang Diyos, at isang lalaki ang lumapit sa rebulto, na sinasabing alam niya ang gagawin. Nagsimula siyang magdasal, ngunit ngumiti ito sa kanya, habang napagtanto ni Jinwoo na hindi gumagana ang kanyang plano. Nadurog siya hanggang sa mamatay, at ang lahat ay nagsimulang tumakas, habang hinahabol sila nito.
Iniisip ni Mr. Park ang kanyang pamilya, alam niyang naghihintay sila sa kanyang pagbabalik, ngunit lumapit siya sa isang estatwa, at nagsimula itong gumalaw, hiniwa siya sa kalahati. Iniisip ni Jinwoo ang pangalawang utos, na pagtanto na pinapatay ng mga estatwa na may mga sandata ang kanyang mga kasama, at nakakita siya ng mga estatwa na may mga instrumento, na iniisip na kailangan nilang i-activate, kaya sinabihan niya ang lahat na lumapit sa kanila. Sinusunod nila ang kanyang mga tagubilin, at ang mga estatwa ay nagsimulang tumugtog ng mga instrumento, na nagiging sanhi ng kanilang pakiramdam na gumaan, dahil ang kanilang mga buhay ay naligtas. Lumapit si Jinwoo sa isang estatwa kasama si Johee, ngunit hindi ito nag-activate, at napagtanto niya na hindi ito gagana kung mayroong dalawang tao na malapit dito. Kaya't sinabi niya kay Johee na manatili doon, at tumakbo siya upang i-activate ang huli, ngunit ang estatwa ng Diyos ay nagsimulang habulin siya. Malapit na siyang durugan nito hanggang mamatay, at nagawa niyang iwasan ito, ngunit siya ay natangay, na nag-activate ng isa pang estatwa ng hindi sinasadya. Inaatake siya nito, binasag ang lupa, at naisip ni Johee na patay na siya. Ngunit nakikita natin siyang gumagapang hanggang sa huli, tumangging sumuko, habang patuloy siyang hinahabol ng estatwa ng Diyos. Tinapakan siya nito, ngunit nagsimulang kumanta ang huling estatwa, at nakita natin na nagawa niyang i-activate ito, kaya't iniligtas siya ng rebulto ng Diyos, bumalik sa trono nito, habang napagtanto niyang natapos na nila ang pangalawang utos. Lumapit si Johee sa kanya, ngunit napagtanto niya na nawala ang kanyang binti, kaya sinubukan niyang pagalingin siya, ngunit sa huli ay naabot niya ang kanyang limitasyon. Napagtanto ng lahat na patay na ang kanilang mga kasama, at sinisisi ni Kim si Mr. Song sa lahat, dahil siya ang pinuno ng grupo. Iniisip ng kanilang mga kasama na hindi patas si Kim, dahil iminungkahi niyang labagin ang mga patakaran, at sinimula nilang sisihin ang isa't isa. Ngunit si Mr. Song ay inaako niya ang responsibilidad, dahil siya ang gumawa ng huling desisyon. Biglang lumitaw ang isang altar, habang ipinaliwanag ni Jinwoo na ang ikatlong utos ay upang patunayan ang kanilang pananampalataya sa Diyos, na iniisip na kailangan nilang magsagawa ng sakripisyo ng tao upang mabuhay. Sinabihan ni Kim si Mr. Song na ialay ang kanyang buhay, dahil siya ang pinuno ng grupo, at pumayag siya dito, kaya lumapit siya sa altar. Ngunit biglang lumitaw ang apoy, kaya nataranta ang lahat, at sinabihan sila ni Jinwoo na tulungan siyang makarating sa altar, dahil gusto niya itong suriin. Habang papalapit sila dito, mas maraming apoy ang lumilitaw, at iniisip ni Jinwoo kung may darating para iligtas sila. Ngunit ipinaliwanag ni Mr. Song na malapit nang bumukas ang gate, kaya walang makakapagligtas sa kanila. Nalaman natin na ang isang gate ay nananatiling hindi aktibo sa loob ng 7 araw pagkatapos itong lumitaw, ngunit pagkatapos ng panahong iyon, ang mga halimaw ay maaaring makapasok sa mundo, na tinatawag na dungeon break. Kaya ipinadala ang mga hunters sa gate upang pigilan itong mangyari, sa pamamagitan ng pagtalo sa dungeon boss, at napagtanto ni Jinwoo na kung mabibigo sila, ang estatwa ng Diyos ay makakapasok sa kanilang mundo, kaya kailangan nilang i-clear ang dungeon kahit anong mangyari. Pinayuhan niya ang lahat na lumapit sa altar, at mas maraming apoy ang lumilitaw, habang ang altar ay kumikilos, na naging sanhi ng isang bilog ng asul na apoy upang palibutan ito. Bumukas ang pinto, habang ang lahat ay nagtataka kung maaari silang umalis, ngunit ang mga estatwa ay nagsimulang gumalaw, habang ang isang asul na apoy ay nawala. Nataranta ang lahat, ngunit napapansin ni Jinwoo na humihinto ang mga estatwa kapag tinitingnan niya ang mga ito, at sinabi niya sa lahat na panatilihing nakabukas ang kanilang mga mata, upang hindi makagalaw ang mga estatwa. Mukhang gumagana ito, ngunit ang isa sa kanila ay nataranta, at nagsimula siyang tumakbo palayo, na nagdulot ng pagkawala ng pulang apoy. Nagawa niyang lumabas ng silid, at lahat ay nagtataka kung ano ang nangyayari, dahil ang utos ay upang patunayan ang kanilang pananampalataya. Sa tingin ni Jinwoo, ito ay isang bitag, ngunit ang isa ay tumakas, kaya binalaan niya ang iba na magkakaroon sila ng mga blind spot kapag mas maraming tao ang umalis. Sa palagay niya ang asul na apoy ay nagsisilbing timer, at ang layunin ay mabuhay hanggang sa mawala ang mga ito. Pero alam ni Kim na hindi siya sigurado, dahil wala siyang ebidensya para suportahan ang kanyang teorya. Pinasalamatan siya ni Kim sa pagtulong sa kanila na mabuhay, ngunit binanggit niya na may pamilya siyang naghihintay sa kanya, at nagpasya siyang tumakas. Napagtanto ni Jinwoo na hindi nila mapipigilan ang lahat ng mga estatwa, at sinabihan ni Mr. Song si Johee na tumakas kasama si Jinwoo. Ngunit ang kanyang mga binti ay tumigil sa paggalaw, dahil naubos na niya ang lahat ng kanyang lakas. Kaya't sinabi ni Jinwoo kay Mr. Song na tumakas kasama niya, sinabing hindi siya makakatakas, dahil isa lang ang paa niya,
at binigyan niya siya ng Essence Stone, na sinasabing gamitin niya ito sa pambili ng hapunan. Ayaw niyang iwan siya, ngunit pinatulog siya ni Mr. Song, at dinala siya palayo. Si Jinwoo na lang ang natitira, alam niyang hindi siya magkakaroon ng pagkakataon, ngunit kumuha siya ng espada, nagpaplanong lumaban hanggang sa kanyang huling hininga. Ngunit inatake siya ng mga estatwa, tinatangay siya, at nawalan siya ng braso. Tiniis niya ang isang malupit na pagkamatay, at dumapo siya sa altar, habang ang isang estatwa ay naghahanda upang hampasin siya. Napansin niya na ayaw niyang mamatay, kaya nagsimula siyang umiyak, ngunit nag-expire ang timer, habang nakatanggap siya ng mensahe ng system, na nagtatanong sa kanya kung gusto niyang maging isang manlalaro. Nagising siya sa isang ospital, napagtanto na ang kanyang katawan ay ganap na gumaling. Iniisip niya kung panaginip lang ba iyon, ngunit pumasok sa kanyang silid ang manager ng Hunter Association Surveillance Team na si Jin Chul. Ipinaliwanag ni Jin Chul na wala siyang malay sa nakalipas na 3 araw, at iniisip niya kung ano ang nangyari kina Joey at Mr. Song. Isiniwalat ni Jin Chul na nakaligtas sila, ngunit naputol ang braso ni Mr. Song, kaya maaaring mapilitan siyang magretiro bilang isang hunter, at si Joey ay dumaranas ng trauma, kaya kailangan niya ng psychiatric na pangangalaga bago siya makasali sa isa pang raid. Inihayag niya na ang White Tiger Guild ay sumugod sa dungeon, dahil inalerto sila ng mga nakaligtas. Ngunit hindi nila nakita ang mga rebulto, at si Jinwoo ay natagpuang nakahandusay sa lupa. Nakikita ito ng lahat na kakaiba, ngunit naniniwala sila na ang mga nakaligtas ay nagsasabi ng totoo, dahil ang mga labi ng iba pang mga hunters ay natagpuan sa eksena. Iniisip ni Jin Chul na hinding-hindi makakaligtas ang isang E-rank hunter sa insidente, kaya naniniwala siyang na-unlock ni Jinwoo ang isang bagong level ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Second Awakening. Inilabas niya ang isang gadget, ipinaliwanag na ito ay magsusukat ng mahika ni Jinwoo, at siya ay nasa sabik, na iniisip na siya ay naging mas malakas. Ngunit sa paghawak niya dito, makikita natin na ang kanyang marka ay 10, na itinuturing na abysmal. Dahil kahit na ang pinakamahinang hunters ay nakakuha ng score na 70, kaya ipinaliwanag ni Jin Chul na sila ay nagkamali, at umalis sila sa silid, sa pag-aakalang siya ay kasing mahina ng isang sibilyan. Dismayado si Jinwoo sa resulta, pero nagtataka siya kung bakit hindi sila nag-inquire tungkol sa screen, dahil nakikita niya itong lumulutang sa kwarto niya. Iniisip niya kung siya lang ba ang nakakakita nito, at sa sandaling iyon, dumating ang kanyang kapatid na si Gina, na nagpapakitang nag-aalala ito sa kanya. Sinabi niya sa kanya na siya ay titigil sa pag-aaral, at makakakuha ng trabaho, upang hindi na siya maging isang hunter, dahil palagi siyang napupunta sa ospital. Humingi siya ng paumanhin sa ginawa niyang pag-aalala, at nagtanong siya tungkol sa screen, ngunit nalilito siya, dahil hindi niya ito nakikita. Tinanong niya ito kung paano niya tinitingnan ang kanyang mga mensahe sa mga video game, at sinabi niya sa kanya na kailangan lang niyang buksan ang kahon ng mensahe. Kaya't binanggit niya ang kahon ng mensahe, at kinikilala ng system ang kanyang utos, na ipinapaalam sa kanya na mayroon siyang pang-araw-araw na quest. Iniisip niya kung paano siya naging manlalaro, at nagpa siya si Gina na hayaan siyang magpahinga. Habang binabasa niya ang kanyang mga abiso, napagtanto na ang system ay idinisenyo upang tulungan siya, ngunit makakatanggap siya ng parusa kung hindi siya sumunod. Tinatanggap niya ang daily quest, at binibigyan siya ng system ng isang simpleng workout routine, na nagbabala sa kanya na makakatanggap siya ng penalty kung siya ay mabigo. Pero naisip ni Jinwoo na imposibleng makumpleto ito, dahil nasa ospital pa siya, kaya nagpa siya siyang umidlip. Samantala, nagulat si Jin Chul kay Gunhee, na ipinaalam sa kanya na hindi sumailalim si Jinwoo sa Second Awakening. Binanggit ni Gunhee na ang kaso ay puno ng misteryo, sa pag-iisip na marami pa silang kailangang matutunan tungkol sa dungeons, kaya nagpasya silang lagyan ito ng label bilang isang espesyal na kaso, na mangangailangan ng karagdagang pagsusuri. Inutusan ni Choi si Cho Hae-in na maging instructor sa isang B-rank raid, na sinasabing magsisilbi itong praktikal na pagsasanay para sa mga bagong recruit. Sa tingin niya ay hindi siya bagay para sa papel, ngunit sinabi niya sa kanya na kailangan lang niyang lumaban, at lahat ay matututo mula sa kanyang halimbawa. Ibinunyag ni Choi na ang Hunters Guild ay isa sa pinakamalaki sa bansa, ngunit wala sila kung ikukumpara sa pinakamahusay na guild sa mundo. Alam niyang hindi mababago ang ranggo ng isang hunter, ngunit sa palagay niya ay mapapabuti ang mga ito sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa kanilang mga kakayahan sa pakikipaglaban. Si Jinwoo ay natutulog sa kanyang kama, ngunit ang timer para sa quest ay nag-expire, at ang sistema ay nagpaalam sa kanya na siya ay nabigo sa kanyang quest. Kaya't ang lupa ay nagsimulang manginig,
dahilan upang siya ay magising, at siya ay natagpuan ang kanyang sarili sa gitna ng disyerto, iniisip kong siya ay nananaginip. Ngunit nakatagpo siya ng isang higanting alupihan, habang sinasabi ng sistema na mabuhay siya sa loob ng 4 na oras, kaya nataranta siya at nagsimula siyang tumakbo palayo, habang hinahabol siya ng halimaw. Ngunit mas maraming alupihan ang lumilitaw, at kalaunan ay napagod siya. Malapit na siyang kainin, ngunit ang timer ay nag-e-expire, kaya bumalik siya sa ospital, habang ipinapalam sa kanya ng system na nakumpleto na niya ang penalty quest, ngunit nauwi siya sa pagbagsak. At ang mga nurse ay pumasok sa kanyang silid, iniisip kung ano ang nangyari sa kanya. Lumipat tayo kay Joey, habang iniimbitahan siyang sumali sa isang D-rank raid, ngunit tumanggi siya, dahil hindi pa rin siya nakaka-recover. Nalaman niyang nasa ospital si Jinwoo, kaya nagpasya siyang bisitahin siya, ngunit narinig niyang nagrereklamo ang mga nurse tungkol sa kanyang pag-uugali, na iniisip na siya ay baliw, dahil kagagaling lang niya, ngunit hindi siya tumitigil sa pagsasanay. Si Jinwoo ay nagpapahinga, at nalaman natin na sa tuwing nakumpleto niya ang isang daily quest, ganap na bumabawi ang kanyang katawan, at nakakakuha siya ng mga puntos ng kakayahan, na magagamit niya upang mapataas ang kanyang mga estatistika. Nalaman natin na mayroon siyang screen ng inventaryo, at maaari siyang matuto ng mga kasanayan. Pero sa tingin niya ay kakaiba ang kanyang sitwasyon, dahil pakiramdam niya ay naglalaro siya ng video game. Bumalik siya sa kanyang silid, kung saan ipinahayag niya na nakakakuha siya ng random na loot box kapag nakumpleto niya ang isang daily quest. Binuksan niya ito, dahilan upang lumitaw ang isang susi, habang binanggit ng system na magagamit niya ito para ma-access ang isang instance dungeon sa isang subway. Naguguluhan siya, dahil hindi niya alam kung ano ang instance dungeon, ngunit sa palagay niya ay dadalhin siya ng susi sa isang kaganapan, na makakatulong sa kanya na lumakas. Bumisita si Jinwoo sa kanyang ina sa ospital, at sa isang pagbabalik tanaw mula sa 4 na taon na nakalipas, biglang nag-collapse ang kanyang ina, kaya dinala nila ito sa doktor. Ipinaliwanag niya na siya ay dumaranas ng isang pambihirang kondisyon na kilala bilang eternal sleep disease, na umiral nang lumitaw ang mga gate. Ito ay sanhi ng patuloy na pagkakalantad sa mana, ngunit hindi ito magagamot, kaya nagpasya silang bigyan siya ng suporta sa buhay. Nangangailangan si Jinwoo ng pera para makamit, kaya nagsimula siyang magtrabaho sa isang construction site, ngunit bigla niyang nagising ang kanyang kapangyarihan, at naging kwalipikado siyang magtrabaho bilang hunter. Siya ay nasa sabik, alam na ang kanyang buhay ay malapit ng magbago, ngunit napagtanto niya na siya ay napakahina, na hindi niya kayang talunin ang isang goblin, at ang iba pang mga hunters ay minamaliit siya, na nakikita siyang isang pasanin. Sa kasalukuyan, ipinagpatuloy ni Jinwoo ang kanyang pagsasanay, at nadagdagan niya ang kanyang lakas. Tumungo siya sa subway, at kinuha niya ang kanyang susi, gamit ito para i-unlock ang instance dungeon. Nagpasya siyang pasukin ito, sa pag-iisip na maaari siyang tumakas kung ito ay magiging masyadong mapanganib, ngunit ang labasan ay biglang nagsasara, habang ipinapalam sa kanya ng system na ang tanging paraan upang makatakas sa dungeon ay ang talunin ang boss, o gumamit ng teleportation stone. Ngunit napagtanto niyang may problema siya, dahil hindi siya sigurado kung kaya niyang mabuhay ng mag-isa. Nagpasya si Jinwoo na galugarin ang dungeon, at biglang lumitaw ang 3 goblins. Nagpupumilit siyang makasabay sa kanilang mga galaw, at bumagsak siya sa lupa, habang sinusubukan siyang saksakin ng isang goblin. Ngunit umiwas siya, at naglunsad siya ng counterattack, pinatay ang goblin sa isang hit. Ang iba ay patuloy na umaatake sa kanya, ngunit madali niyang natalo ang mga ito, habang napapansin niya na siya ay naging mas malakas. Ngunit biglang lumitaw ang isang lobo, at sinusugod siya nito, nabasag ang kanyang kutsilyo. Napagtanto niya na ito ay mas malakas kaysa sa mga goblins, at ang kanyang mga binti ay nagsimulang manginig, habang napagtanto niya na siya ay natatakot. Ang lobo ay sumugod, at ito ay namamahala sa kanya upang makakalmat, habang nag-iisip na siya ay walang healer, kaya siya ay mamamatay kung siya ay magdusa ng isang nakamamatay na pinsala. Salamat sa panunood ng episode 1-3 ng Solo Leveling, magkita tayo sa susunod na bahagi.